Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo mula January 16 to 31, 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na, huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano to? Prosperity without happiness. Ito nga, maganda mangyayari sa buhay ng iba sa inyo. Pati to. Itong dalawang to, prosperity na to. Ayun parang ito ay ito. Kaya nung di masaya. Bakit ganun? Siguro, sabihin natin may pera ngayon iba sa inyo, wala namang love life. Doon papasok to. Maganda ang career, maganda takbo ng pera. Pero parang di buo ang saya. Kasi wala ngang love life. O kinakalbaryo ang love life. Pero don't worry kasi mag-end na yon. So kung ano man yung nagpapalungkot sa inyo o something missing, kasi hindi nyo ma-enjoy to Yung prosperity for some reason, mag-end na nga. So, tingnan natin ano bang naghihintay na new beginning kasi ending to Anong naghihintay na new beginning? Okay? Sa iba sa inyo. So, again, maganda yung takbo ng career, money. Pero, hindi maganda love life. Pero, mag-end na dito So, baka magka-love life na yung iba sa inyo. O magkaayos na ang mga nag-away na magkarelasyon o nagkahiwalay. Ano pang new beginning ang aasahan natin kasi expect na natin na may ending. Ano pang new beginning ang naghihintay para sa iba sa inyo? Ano to, damon? Hindi, parang may nabasa ko, inspiration din yan. So, new beginning, new inspiration. Parang may nabasa ko. Moon, ay pwede rin. Inspiration. New inspiration. Ano nabasa yun? Parang, kasi cycle din yung moon basta, pinakamabilis siya mag-change sa astrology. Mas mabilis pa nga to kaysa sa Mercury. Sabagay, di naman to planet. Pero ano siya, mabilis. 2 days to 2.5 days. Nagpa-change na siya ng zodiac sign. So, saan natin ang basta inspiration. O something magical ang maaaring mangyari. Yan yung new beginning. Okay? Ano pa? So, pupunta na tayo sa susunod na spread. Kaya lang dalawa yung tao. So, energy na lang lahat. Diyos ko po. May 7 of Swords.
Dumating nga itong death card, baliktad naman siya. Wala ay, sa bagay, cups to. So, romance, work. So, saan siya papalo? So, ganito na lang. Ang dating sa akin, mag-ingat sa mga makakasalamuha ng iba sa inyo. Whether new connection to o mga taong nasa paligid. Dahil maraming tao dito. Kasi, more like, mabibetray ang trust nyo dito. O may someone, dun nga sa circle nyo. Circle of friends, o acquaintances. Basta kakilala ay maaaring lokohin kayo. O maging dishonest. Eh ano to? Bakit baliktad yung death card natin? So, walang change, Eh, card ng change yan eh. Ibig sabihin, may history na yung tao. Pero, hindi nyo agad ginudge yung tao based sa nakaraan niya. Pero may history na kasi yung tao eh. So, ibig sabihin, pinagkatiwalaan nyo. Pinagkatiwalaan nyo tong taong to. Tapos ang ending, same result lang. Hindi siya nagbago. Maganda ka kung clarify natin to. Ano ba itong Seven of Swords. Tao ulit. So, someone, kasi ito, circle of friends, di ba? So, sino ba tong friends na to? Probably ex. Yung iba sa inyo ay friend pa rin nila yung ex nila. Ewan ko kung anong balak niya. Pero may proposal siya. Whether proposal tungkol sa business o relationship ulit. Pero mukhang hindi siya nagbago dito. Ganun pa rin siya. So, may history na yung taong to ng visit eh. So, again, probably ex to. O kundi ex ay someone na single. Lalaking single. Single, divorsyado, ex, biyudo. Yan. Yung description niya. Basta lalaki. So, mag-ingat sa kung ano man ang i-propose ng taong to sa iba sa inyo. Pagkakatiwalaan nyo pa pinagkakatiwalaan nyo pa naman sana. Pero again, may history na siya eh. Pero sobrang bait ng iba sa inyo. Binigyan pa ng chance.
friend pa rin nila kahit gano'n na may history ng panloloko. Pero dun lang siguro tatama to sa ex. May iba na gano'n eh. Friend pa ng iba. Yung ex nila kahit niloko sila. But anyways, alin man doon sa description na sinabi ko to ha. Pero mas tatama dun sa ex. Ngayon, kuha tayong ng ibang information dito. Ano pa masasabi nito? So may letter. At peaceful conversation. Harmonious conversation. Asahan natin ng ganun. O anything na pwede rin may kinalaman sa work. Work. Ano to eh, parang may na-master kasi yung iba sa inyo. O training siguro. Baka mag-train yung iba sa inyo. At ito yung information na marireceive nila tungkol sa processing. Training, seminar, pag-acquire ng mas maraming knowledge. So, doon lang naman yun. Training, seminar. O masteral siguro. Baka mag-masteral yung iba sa inyo. May isipang mag-masteral. O galing sa teacher siguro. Coach, teacher. Yung information na darating sa inyo. Pero kasi ito, hindi to basta-basta call, kundi letter. Sabi-sabihin, nababasa nyo, may evidence kayo. Kaysa call. Siyempre, pag call, sabagay, pwede mo rin na may record yun. Pero, pag ganitong letter, literal na letter, may letter. Okay? May letra na nababasa. So, pwede siyang text, chat, email, o letter talaga, pinadalang letter. Ka-envelope pa, yung ganun. O baka ibang case ay baka makatanggap ng mensahe yung iba sa inyo mula sa taong mas matanda sa kanila. Pero probably lalaki. So, pwedeng tatay, asawa, ex, kapatid, pero matanda. Dun magkakatalo-talo sa description ng lalaki. So, yung lalaki, matanda nga, probably gray na buhok. O, marami ng puting buhok. May itim pa, pero marami ng puti. So, tatama yan mga 50. Ganun siguro ang edad niyan. 50 pataas. So, yung lalaki, mas matanda sa inyo, mas wise. Ano ba pag lily? O baka mula sa friend. So, pwede rin mula sa tatay, grandparent, ex pero mas matanda sa kanila, friend na mas matanda sa kanila, lalaki ha. O karelasyon pero mas matanda sa kanila, kapatid na lalaki pero mas matanda sa kanila. So, okay, mas matanda sa inyo itong lalaki. Naisip ba? Pero kung di man ganun na mas matanda sa inyo, ma-differentiate nyo pa rin naman. Kung di man tumatanda sa inyo, yung mukha niya, parang pinatanda na agad ng panahon. Di ba may ganong case? Na bata-bata pa, pero mukha na matanda. So, ganun yung itsura, matured. Yun yung may matatanggap na mensahe kayo mula doon sa taong yung na sinabi ko.
o pwedeng documents, makaka-receive kayo ng documents o kayo yung magsisend ng documents mula sa taong to. Excuse me. Magazine, document, magazine, book. Kung di nyo ma-receive, baka mapag-usapan ng tungkol dito. Newspaper. Pero, kung call, pwede rin naman call. Kaya lang recorded. Grabe naman, sino mag-record? Invoice na lang siguro. Ma-receive ng invoice. Yung iba sa inyo. Tungkol to sa pamana. Baka mapag-usapan o baka makuha na ng iba sa inyo. Yung pamana nila. Kasi matanda to. Ito yung will and testament. 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 No, wait. Ang sakit na ulo ko. Testament, no? Will and testament. So, yan na nga. Baka pag-usapan ang tungkol dito o makukuha na finally. Ang tungkol sa pamana. Will and testament. So, punta na tayo sa susunod. Pero, pamana mula sa grandfather o father. O uncle. Big brother. Ano to? Anchor broom. So, medyo conflicting to. Masishaken up yung sense of foundation. Tungkol saan kaya yun? Really, isa bagay. Di man pwedeng pagbabay agad, relationship, di ba? Relationship agad. Di ba pwedeng nakaaway babae? Kasi star, multiple women. Away, commitment. So, ano na to? Third party. Sad to say. Pinilit ko namang alamin, di ba? Kasi mahirap naman pag sinabi mong woman, third party, may other woman. Eto na, may na tayo. Clue. Inspiration nga rin to Star, pwede rin inspiration. So, bagong woman. Oh my God. So, again, mag-aaway due to jealousy o cheating. Sino yung tatamaan ng reading na to? Ito yung partner. Kapwa Virgo. So, doon muna tayo sa partner. Kung di tumama sa inyo, edi sa kakilala. So, ito yung partner. Isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Sagittarius ulit. Pero dito may kasamang Pisces. So, again, isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kapwa niya Virgo. Sagittarius, Pisces. So, para ma-differentiate pa, magkakaroon pa tayo ng clue. Baka buntis yung yung isa sa babae. Kasi cheating nga. Kung cheating,
Baka buntis yung babaeng bida o yung other woman. Basta may buntis dito o mabubuntis pa lang. Brown ang mata. So, pwedeng tumama sa inyo to. Sa person nyo o sa third party. Pwede rin sa kakilala. Kung di tumama sa inyo. So, brown eyes, may hikaw. Kung ano ng botas, so hikaw yan. Yung mga hikaw sa katawan. Oval ang face. Ganito itsura. Oval face. Oval shape ng face. Ito, basahin ko na lang itong part na to. Ano pang masasabi nito? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. O sa sitwasyon nyo. So, sabi, follow what lights you up. You have the ability to prosper. You are capable of magical creation. Oh, dito ba yung sinabi kong may magical na maaaring mangyari? So, hindi ko na maalala. Something magical dun yata sa Leo yan. Ewan ko, kalimutan ko na. Anyways, ulitin ko ulit. You are capable of magical creation. It's okay to have a voice and speak your truth. Embrace your inner and outer beauty. Work is easy. Allow yourself to be in the flow and enjoy what you do. Your talents and gifts are calling you. Don't push the river. Let it flow. So, ilan na to? 1, 2, teka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sumobra pala. Sumobra ng dalawa. From 6 naging 8. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.